Welcome po mga kababayan. Isa na namang episode tungkol sa pagtatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga kapilya. Walang tigil, non-stop, dito sa Pilipinas at sa ibang mga bansa man. Sa kanayunan, mga sulok-sulok, lalo pa sa mga syudad, sa mga sentrong lugar kung saan maraming tao. Magagandang landmarks. Titingnan mo, lilingunin, lihim kang hahanga. Lalo naman ang mga miyembro mismo ng Iglesia ni Cristo. Kanila ang mga kapilyang yan, pero sila mismo ay napapalingon kapag napapadaan sila at natatanaw ang kapilya. Tatlong bagay po na ikinaka-proud ng mga INC tungkol sa mga kapilya nila, mga kababayan. Una, proud sila na kanila yan. May share sila sa pagtatayo niyan dahil nag-aabuloy sila. Pangalawa, proud sila na ang mga kapilya nila ay nagsisilbing magagandang landmarks sa kanilang lugar. Pangatlo, proud sila na nagagawa nila at naipakikita nila, lalo na sa Diyos, ayon sa kanilang tinanggap na katuruan, na iyan ay pagsunod sa kanyang kautusan. Kaya sinisikap nila na maipatayo ang mga kapilyang iyan. At all the houses of worship, look how beautiful each one is. We give our best every time when we build a brand new house of worship, and how far we have come from Brother Felix Y. Manalo to now. Our own house of worship, we always wanted to be a fitting place for God to dwell. Mahika ng makabagong estilo sa arkitektura. Sa mga nakalipas na episode, pang-8 na kasi ito, mga kababayan, nakita natin kung paano nagpapatayo ng mga kapilya ang Iglesia ni Cristo. Bakit nila ginagawa, sino-sino ang gumagawa, bakit mabilis na nagagawa, magkano ang presyo ng isang kapilya. Yung bago at yung renovated lang. Hindi kasi pumapayag ang INC na naluluma ang kapilya nila hanggat maaari. Para kanino? Sino ang gagamit? Paano na-appreciate ng kapatiran? Lalo pa at hindi nila sukat akalain na sobra sa hinangad nila ang ibinigay sa kanila ng kanilang pamunuan, si Ka Eduardo Manalo sa kasalukuyang panahon. Lubos po kaming nasisiyahan dahil po nabiyayaan po kami ng modernong gusaling sambahan. Humigit pa ho sa inaakala namin na napakaganda ng gusaling sambahan na pinatayo. Alam nyo ba na sa loob lamang ng 15 taon ng kanyang pangunguna sa INC, mula 2009 hanggang ngayon, 2024, ay nakapagpatayo ang INC ng 4,010 mga kapilya, 4,010, around the world yan, sa buong mundo. Kung i-average po ay bali 267 na kapilya bawat taon, 22 naman bawat buwan, at lilitaw na nakapagpapatayo ang Iglesia ni Cristo ng 5 kapilya bawat linggo. 5 kapilya ang natatapos sa loob ng 7 araw. Kulang na lang ay maging 1 kapilya bawat araw ang nagagawa nila. Kagulat-gulat yan, milagro sa Iglesia kung ituring nila. I always look at it, brother, as one of the miracles inside the Church of Christ. We know that the majority of the members are just very average people. Totoo naman na karamihan sa mga miyembro ay mahihirap lamang. Pero kita nyo naman kung gaano kalalaki at kagaganda ang mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga ni Kahuling, para lahat yan sa Panginoon, nakatuwaan niya, kinalulugdan niya, utos niya, gagawin ng Iglesia. Walang makapipigil, sino man. At iyan din ang naoobserbahan ng ibang relihiyon kahit ng ilang pari mismo. Pag sinabi, no, at nagkaisa ang pamunuan at kasabi ng iglesia, matutupad, gagawin at gagawin. Kung isipin ko yung Philippine Arena ay ilang simbahang Katoliko na yun, ano? Huwag na po kayong magtaka kung dyan sa lugar nyo ay biglang may tatayo dyan na kapilya ng INC. At hindi basta kapilya, malapalasyong kapilya. Sa ilang highly urbanized at matataong lugar ay halos magkakalapit na yan. Nagkakatanawan lang, walking distance lang.
itong kapatiran ay namimili na lang kung saan sasamba, sa kanan o sa kaliwa o diretso sa bandang unahan. Wala silang maidadahilan ngayon para hindi sila makasamba. Batugan na lang talaga at pabaya ang hindi makadadalo. Sa mga probinsya nga ay nagpagawa ang INC ng mga barangay chapel. Maliliit lang yon, depende sa bilang ng mga kaanib doon, para hindi nasasakay o maglalakad ng malayo ang mga kaanib. Saan ka pa? At cute ang mga chapel na ito, hindi basta-basta. Yung tipong maitayo lang kung titingnan. Arkitekturang INC din ang sinusunod nila. Di mo ipagkakamaling sa ibang relihiyon. Huwag na rin kayong magtaka na pagdating ng panahon ay magiging malalaking kapilya ang mga chapel na yan. Ay kung yung kapilya talaga na may kalakihan na, kagaya ng ipinalabas natin sa isang episode, pag maliit na at hindi na magkasya ang mga miyembro ay dinedemolish na nila. E di lalo na yung mga barangay chapel na yan, mas madaling palitan ng mas malalaki. Abangan nyo po, abangan nyo dyan sa lugar po ninyo. Pasalamat itong kapatiran dahil seryoso ang pamunuan ng INC sa pagpapatayo ng mga kapilya kahit kaliwat kanan. Hanggang ngayon ang batikos sa kanila ng ibang relihiyon. At syempre, doktrina kasi ito na binabasa nila sa Biblia. 5 kapilya sa loob ng 7 araw, saan ka pa? Eh ang ibang relihiyon ay hirap na hirap magpatayo ng isa. At magpatayo man ay kinakailangang magpabinggo muna. At mga kagaya nito, yung mga ganun ba? Kami, pagka magpapagawa ay magpapabingo, fundraising. Pero kayo, talagang humahanga ako na kapag talagang nakita nyo na maliit na ang inyong bahay-sambahan at hindi na kasya sa dami ng mga kasaping sumasamba, madali nyong maipagawa. Kaya sila may abuluyan, may handugan, may yearly o taunang pasasalamat na kagaya ng ginagawa nila noon pa ay 1 taon nilang iniipon, bahagi ng pagsambang pasasalamat tuwing bago matapos ang taon, usually buwan ng Disyembre. Kaya nga si Kadamyan ay bumabati ng maligaya at masaganang pasasalamat daw at sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo, maligayang pasasalamat daw po sa inyo. Shout out sa mga kapatiran dyan sa Bagong Bayan, Taguig City, distrito ng Makati, lalo na kay Cherry Manzanares na nananalangin tungkol sa peace rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Good luck po sa kapatiran. Pagbati sa mga nasa PC Fundado Seruma, Camarines Sur at kay Roberto Hetetosa. Kumusta po kayo dyan? Salamat din po sa panonood. Ganon din kay Brian Joseph na lagi daw nakasubaybay. Salamat po sa inyo. Kay Romeo Gueco, dyan sa North Vancouver, Canada. Kumusta po kayo dyan? Shout out din kina Ate Rocky at Kuya June. At sa misis ni Benny Liwanag na si Relly. Salamat din po. Shout out din kay Michelle Lainesa. Sana po ay tama ang pagkakabasa ko ng name po ninyo. Na-challenge po akong basahin. Pakikorek po ako kung mali. Salamat po. Kumusta po kayo? Pagbati rin sa mga anak ni Domingo Bautista na sina Christine at Archie at sa manugang niya na si John John at mga pamangkin. Ingat po kayo saan-saan man po kayo naroroon. Salamat po sa lahat ng nanonood. God bless po.